Good day po sa lahat and welcome sa aking kusina. Ngayong araw dahil nga sobrang mura ng kamatis. Alam niyo yan, di ba? Halos balita na yan. Kaya naman isa rin to sa mga request ng aking mga anak. At paborito rin namin kapag mura ang kamatis, hindi pwedeng hindi namin to lulutuin. So ngayong araw, samahan niyo ako dahil magluluto ako ng kinamatisang manok. Pwede rin to sa baboy, sa baka, kung ano man yung gusto nyong isawag ay pwede din naman. So una, nagpainit ako dito ng kawali. Then lalagyan ko ng maraming mantika. Tapos itong ating patatas ay ipo-fry po natin kasi nakakatulong to para maiwasan din na hindi kaagad mapanis yung ating ulam. Pero pwede rin naman na erekta nyo ng ilagay sa pagluluto mamaya isabay. Pero ako talaga ay mas mainam na iprito natin. Lalo na kung binabalak ninyo na pambaon o kaya ay pambenta sa inyong karinderya. So hindi naman to natin kailangan na palumbutin siya ng pagkakaluto. Ang gusto lang natin is ma-achieve yung ganito. Ayan o. Yung nag-golden brown siya, kumbaga nawala na yung liquid sa ating patatas. Then kapag ganun na, so pwede na natin tong hanguin. So ang gagawin natin dito ay i-set aside muna natin. Bali, itatabi muna natin to dahil tayo ay magpuproceed sa pagigisa ng bawang, sibuyas at yung mga panggisa pa natin. So pasensya na kung medyo may sumasabit na maingay kasi nandito ako sa tindahan mga manay. Dito na rin ako nagluto. So maraming sibuyas ang kailangan natin dito. Bali, ang ginamit ko rito ay puting sibuyas. Pwede rin kayong gumamit ng pulang sibuyas. Pero ako kasi, itong puting sibuyas yung aking ginamit. Kasi manamis-namis po ito. So malaking isang buo ito na ginamit ko. Tapos 2 kutsara ng bawang ang sukat. So minced garlic. Pero nasa inyo kung gaano karaming bawang, sibuyas ang gusto nyo. Ako kasi masarap po talaga kapag tayo ay nagluluto ng ulam, lalo na kapag ginigisa, marami po talagang bawang at sibuyas. Then naglagay ako ng 1 teaspoon ng pamintang durog at 1 kutsara ng patis. Saka ulit natin to sasangkutsahin sa katamtamang apoy lamang. Umuusok-usok yung kawali ko, kala mo sobrang lakas, no? Then eto nga po, meron ako ritong kalahating kilo ng kamatis na tinanggalan ko na siya ng buto. Tinanggal ko po talaga yung buto niya. Tapos, mas mainam, pag nagluto kayo ng ganito, yung hinog na hinog po. Kasi the more na hinog siya mga manay, mas lalo siyang juicy, mas kapit na kapit sa karne po yung lasa ng kamatis. Lalo na ngayon, sobrang mura ng kamatis, di ba? So, meron tayong mga alternatibo na pwede nating pang-ulam. Minsan nga, inaluan ko lang to ng bagong isda eh. Then, hayaan ko lamang po yan ng ilang minuto. Tapos, yan po ay ating pipiga-pigain or parang dinudurog-durog natin. Dahil yan po ay nalamog na or naluto na ng maigi, so lalambot po yan. So kailangan natin yan pisatin para mas lumabas yung kanyang katas. Then nakakatulong yun para mas kumapit naman dun sa ating manok na ilalagay mamaya. So pag ganyan na, ito na yung ating manok. So ang gamit ko rito manok po ay halo-halo na pakpak, hita. Tapos ang gagawin po natin dito ay sasangkutsahin natin yan dito para po mas malasa. Bali, ang sukat po nito ay nasa 1 kilo mahigit na manok. Pag ulam naman mga manay, more on talaga hindi ako nagsusukat eh. Tansya-tansya lang kasi kapag sa ulam, hindi na po ako madalas talaga nagsusukat lalo na kapag talagang lagi mong ginagawa araw-araw, nagluluto ka araw-araw. Pero ilalagay ko na rin po sa description box yung mga sukat para if in case na meron dito, meron po kasi tayo minsan na mga nanonood na hindi pa nila na-try or nag-uumpisa pa lang sa buhay may asawa, masundan nyo. Then naglagay ako rito ng oyster sauce at yung ating soy sauce. So, sa oyster sauce, naglagay po ako ng 3 tablespoon. Then, sa soy sauce naman ay 2 tablespoon. Yun po yung nilagay ko. So, hindi na ako rito mag-a-add ng mga pampalasa katulad ng asin kasi may alat na po yung toyo. Then, yung soy sauce na nilagay natin. Tapos, yan po ay ating tatakpan kasi yan po ay magtutubig. Hayaan lang po natin. Then makalipas ang ilang minuto, so wala tayo rito nilagay na tubig hindi ako naglagay ng tubig. Kasi yung chicken po, kapag yan po ay ating hinuhugasan, nagkakameron po yan ng liquid. So kusang nagtutubig po talaga yan, na siya na rin po mismo yung magluluto sa ating manok o sa ating ulam. Isa po ito sa masarap na pang-ulam mga manay. Kung medyo budget tayo, pwede rin po yung paan ng manok. Kung gusto niya ng ganon, kasi masarap din po yon. Then saka natin ilalagay yung ating patatas na pinray kanina. Then itong ating bell pepper.
Saka natin halu-haluin yan. Then dito ay lulutuin na natin yan ng maigi. Kasi itong ating patatas ay half cook lang to eh. Half cook. Ayan, bubulol pa tayo. So may pagkatigas-tigas pa yan. Kaya palalambutin natin yan hanggang sa maluto din yung ating manok. So dito hindi ko na rin po siya tatakpan. Bali hayaan ko lang ganyan para maglapot yung kanyang sarsa. And the end, pwede na natin yan kainin. Then eto na. So ayan, grabe. Ang bango ah. So again mga manay, pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa pananais ninyo. Pantimpla dyan na nakasanayan, yan po yung inyong gamitin. Siyempre, titikman natin. So, dito para sa akin, sakto na yung timpla. Pero again, nasa inyo kung gusto nyo pa magdagdag ng pampalasa. At ready na tong ihain sa ating pamilya ang kinamatisang manok. Para siyang apritada, mga manay, kung titignan ninyo. Hindi tayo dito gumamit ng tomato sauce kasi ang gamit natin ay fresh tomatoes. Kaya naman muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay magustuhan niyo itong aking recipe at na ang inyong masubukan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod at abangan pa ang mga luto serye na inyong aabangan at pwedeng-pwede niyong pagkakitaan. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam! Sarap! Mapapa-only rice talaga kayo dito.